ang kasalanan hindi mapapatawad. So bahagi ko na ipinamanig sa atin ng buong may kapal, ito ay yung panalangin nila sa Diyos. O kung tawagin natin ay yung tinatawag rin natin na yung kasalanan laban sa katotohanan, yung bahagi na kung sa aming nakita po natin, yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. So isa ang binabanggit ang mga nabanggit na mga salita na ipinamanig ng buong may kapal. Dito sa Ebanghelyo ay yung itinuring siya na siya ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa kapangyarihan ng demonyo. So, hindi sapagkat hindi pwedeng gawin yun ng demonyo. Ngunit dahil higit sa lahat ay hindi yun ginagawa na Jesus. Yung pagkapagaling niya sa mga mahinaanihan at sa mga espiritu ay hindi gawa ng kapangyarihan ng demonyo. Pero sa kanina na ipinamanig ko, may mga pagkakataon, pero hindi yun ang pamamaraan ng demonyo. Sapagkat kumisan nakikita ko natin na may mga ito'y bahagi ng karanasan ng exorcist na kumisan may mga inaalihan ng demonyo pumupunta sa mga albularyo o hindi kaya sa mga espiritista ay pansamandaling nawawala, pero bumabalik din kasi hindi naman talaga galing sa Diyos kung bakit sila nawala. Yung umaalihan sa kabila, napaalis lang sila sapagkat kung hindi pinamanig, mas malakas yung nagpalaya sa kanila. Pero yung nagpalaya sa kanila ay hindi galing sa Diyos, ngunit galing din sa Diyos. Pero yung pinahayag ko sa banal na kasulatan na yung tinatawag namin panalangin sa Diyos na ibinabahagi mo dito ay sa pagtuloy na alin si Jesus ay nagpapalayas sa kapangyarihan ni Beelzebul, sapagkat yun ay malayo sa katotohanan na ipinamanig ng buong may kapal. Sapagkat bahagi ho ng pagkilos. Sabi na natin, kapag sinabi natin na kasalanan laban sa Espiritu, siguro pwede natin may translate na inalim. Kapag yung mga bagay na banal ay sabihin mong galing sa demonyo,
o yung mga bagay na makademonyo, sabihin mong makadiyos. Yun ay baliwanag na panlalangin sa Diyos. Bahagi yun na kung saan ay makita po natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya napakalalaw yung tunay na pagsaliksik kung alin ang banal at kung alin ang hindi. Bahagi yun na kung saan yung nakita ko natin. Kung minsan nga sabi nga natin ay maging maingat din tayo na masabi na itong pangyayari ito ay isang pagkilos na demonyo. Kasi ibinibigay na kagad yung kapangyarihan o ang kredito sa demonyo. Kaagad-agad mag-ingat tayo. Ay baka mamaya sinasabihan natin demonyo mas banal pa sa atin. Yun ay kasalanan laban sa Espiritu. Yun ay maliwanag na panlalait sa Diyos. Kaya kinakailangan natin ang patuloy na pagninilay at pagsasaliksik bago natin sabihin natin lagyan ng Bible kung ito ay kung ito ay makadiyos o kung ito ay makademonyo. Bahagi yun. Kaya isa ko sa mga pinag-iingat sa atin ay alin? Rash judgment. Yung madali ang pag-uusga. Yung pag-uusga na hindi natin tunay na sinusuri. Sapagkat baka mamaya sa ating pag-uusga ay katulad na ipinamanig sa banal na kasulatan na ating nidadaan ang Diyos. Kasi ay hindi natin sinusuri ng maayos. Or simply because gawa lamang ng ating emosyon. Malaki yung kasi epekto ng emosyon. Kaya po kalimitan kung tingnan po natin yung mga tao nagsabi na ito ay nagpapalaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Ay emotionally disturbed. Bakit? Hindi na gusto si Jesus eh. Kaya mag-ingat tayo sa ating emosyon. Kung minsan na yan ay sabi nga na binablur. Sinisira mo yung ating pagkilala sa katotohanan. Kung hindi natin mapigil ang ating emosyon, baka hindi rin natin makita yung tunay na pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya, pag-ingatan natin. Pag-ingatan natin yung mga bagay na ito na kung saan yung nakita natin, katulad yung tunay pinamanig natin kahapon na alin. Hindi rin natin makikita yung natin natupad ngayon habang tayo nakikinig ang bahagi na ito ng banal na kasulatan. Bakit hinayaan natin na tayo ay maapektuhan ng maraming bagay kasama ng ganyan
yung ating emosyon sa pagkilala